For today's video ay hindi ko alam kung saan kami papunta sa araw na yan. At hindi pa nga mapakali sa leeg na nag-discoloration. Pinoproblema ko talaga yung leeg kong yan. Saka na lang ako pupunta sa beauty clinic para paputiin ko ang leeg na yan kapag may pera na. Kinagabihan ay bumisita ang tropa sa bahay. Dahil nga ito sa lumpiang toge. Nagkakalokohan kasi na gusto daw nilang matikman yung lumpiang toge na niluluto ko. Dahil wala naman kaming pasok, kaya sige go. Bago dumating ang mga bisita namin, ay naglinis ang aking mga anak. Sila na mismo ang nagkusa kahit wala akong sinasabi. Maganda pala kapag nagkakabisita kami at nagkukusa sila maglinis. Na hindi ko na kailangan pang utusan. Pati bintana sa labas ay dinadamay na rin nila. Sinabi ko kasing bawal kami magbisita kapag madumi ang bahay. Hindi din talaga ako agad-agad tumatanggap na bisita kapag alam kong hindi ako nakakapaglinis. Dahil alam ko i-check lang ako sa labas niya, nadugyot ako sa loob ng bahay. Sus ko po naman ang pagmumukha ko. May paglabas pa ng dila na akala mo'y grade 6 lang. Yun na nga at nagpabili na rin ako ng cake sa tropa. Dahil birthday ni Jowa nung nakaraang linggo at wala ni isa sa amin na bumati sa kanya. Nagbakasyon kasi yan sa kanila at pagdating niya dito ay walang pumapansin sa kanya. Kaya lagi nakabusangot ang mukha niya nung mga nakaraang araw. Birthday na lumpiang toge ang handa. Mabuti na lang at may nagdala ng chicken, pansit, carbonara at soft drinks sa tropa. Na para bang yung tropa naghanda para sa kanya. At yung pamilya niya ay walang pakialam sa birthday niya. Ang mga girls ay nandito sa sala, ang mga bata ay nasa taas at ang mga jowa naman namin ay nasa labas dahil nag-iinuman. Parang same feather flock together ang ganap. May mga kanya-kanyang interest eh. Ang mga bata ay gusto maglaro, ang mga boys ay gusto mag-inom, at kami namang mga girls ay cheka-cheka lang. Halakhaka na walang humpay. Kaya hindi kami pwede sa labas at baka babatuhin kami ng mga kapitbahay sa ingay ng mga bunganga namin. Ang original plan lang naman talaga ay kape at lumpiang toge. Pero nung lumaon ay nagkanya-kanyang volunteer na magdala ng pagkain ng bawat isa. Kaya nadagdagan ang aming pagkain. Once a year din lang nangyayari itong aming get together. Pag maalwan kami sa oras katulad ngayon dahil bakasyon. At pagkatapos nga nito ay magkanya-kanya na naman kaming buhay sa school. Iisang eskwelahan lang ang aming pinapasukan. Pero hindi kami madalas nagbabanding doon. Dahil mas priority namin ang aming pagiging teacher sa school kesa pagiging magkabarkada. Kaya once a year lang namin ito ginagawa. Birthday din pala ng anak ng co-teacher ko kinabukasan kaya nagdala siya ng carbonara at cake. Simpleng pagkain, simpleng chikahan pero napakasaya. Simpleng tawanan pero naire-release na natin ang ating mga stress sa buhay. Kinabukasan ay tanghali na ulit ako gumising. Wala naman akong lakad kaya chillax lang. Kapag nasa bahay lang ako ay mahilig din ako manood ng TV. Mga Korean novela. Dahil hindi ko gusto ang teleserye ng Pinoy, I'm sorry. Kaya ko kasing hulaan ang mga susunod na mangyayari. Pero kapag mga Korean films ay may mga twists na hindi mo mahuhulaan. Tapos diba kapag mga Pinoy films, kundi sigawan, sabunutan, mga anak ng mayaman na pinagswap, naging mahirap ang buhay niya. Tapos nung matagpuan ng totoong magulang ay yumaman na ulit. Mga ganong paulit-ulit na eksena. Nakakasawa na yung istorya. Mula pa ba naman nung bata pa ako hanggang ngayon tumanda na ako ay same at same pa rin. Kaya't ito't magmamaganda na nga lang ako. At ang hindi talaga nawawala ay yung api-apihan eme.